Sige, subukan mo. So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may palit na naman ako ng harness. So ito yung harness na binaklas ko na. Ayan. So stock na harness to sa mismong e-bike niya. Ayan, marami na siyang napagputulan. Tulad po nito. Ayan. Tapos yung kanyang switch, so pinalitan din ng flat na socket. So kagaya din dito sa mismong stock na harness niya. So ang gagawin ko dito mga ka-e-bike, gagawin ko is papalitan ko siya ng buong harness. Tapos yung pinaka switch niya, lahat itong kabila. So bali dalawa yung papalitan ko. Para plug and play na lang siya pagka kinabit ko yung bagong harness niya. So ang problema kasi nito mga ka-e-bike, nagloloko na yung e-bike niya. Ang ganda pa naman ng controller niya, DJB na 72 volts, 350 watts. Tapos yung ano niya, battery ito 7250. Ayan. Ito yung battery niya mga ka-e-bike, Lion. So ito yung harness niya mga ka-e-bike, napakagulo. Ayan, binaklas ko na siya sa may PVC niya. So ito yung nakita ko, yung mga wiring niya halos nabalatan na. Ayan, wala na siya sa electrical tape. Tapos yung sa may likod niya, ito naman, ito halos lahat naputulan na. So ang papalit ko yan dito is ito na yung brand new niya. Ito na yung bagong harness na igakabit ko. Yan. Para hindi na magulo yung kanyang wiring. Tapos yung mga accessories niya, yung kinabit na mga ilaw dito, yung mga extra ilaw niya doon sa likod. Tapos sa harap. Tapos yung switch niya mga ka-e-bike ito. So tama-tama lang yung kulay niya sa e-bike niya, kulay blue din ito. So yan, mamaya ipapakita ko sa inyo pagka once na naikabit ko na lahat yan. Unahin ko muna yung harness niya mga ka-e-bike. So tatanggalin ko muna yung stock niya, tapos isasalansan ko na siya dito papunta dito sa harap at sa likod. Tapos isusunod ko yan yung ano niya, switch niya. Ito, kakabit na natin yung switch niya. Itong stock niya, ito luma na to, tatanggalin ko na rin yan. So ito lang kasi ang problema niyan mga ka-e-bike ko. Pag once na yung socket kasi nito kulay puti, yung mga ganito, so ang ginawa, pinutol lang pinutol. Ayan, marami pa siyang pinagputulan. Yung iba hindi na nakalagay sa socket. Tapos nadugtong na yung wiring niya papunta dito sa socket na kulay itim sa flat. So ang nangyayari dito mga ka-e-bike, pag once na nababasa, ayan, nagkakaroon siya ng kulay puti na. So parang ano na siya, parang abo. Ayan. So kaya minsan ng e-bike natin nagkakaroon ng problema pag once na hindi siya yung plug and play yung mga socket natin. Kaya minsan pag nababasa, yun, pinapasukan ng tubig, tapos nagkakaroon siya ng kulay puti na parang abo na siya. Ayan siya. So yan, kakabit ko muna to mga ka-e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, tapos na yung in-install ko na bagong harness. Tapos kinabit ko na rin yung mga wire niya. Yung panel board niya mga ka-e-bike, ito bago na rin to.
So ginawan ko lang to ng paraan para magiging accurate dito sa controller niya, yung DGB. So ito kasing dating stock niya, ano na siya, parang namamatay siya pagka once na natatagtag, namamatay. Tapos hindi siya lahat na accurate. So ito, ginawan ko siya ng paraan para magiging accurate siya. So dito ko siya tinap mga ka-e-bike. Yung galing ng controller, itong light na to, kinabit ko dito sa kulay pink. Tapos pagdating dito, itong galing ng panel board, itong dilaw. So dito ko kinabit yan sa kulay pink nya. Ito, papunta do sa likod. Ito yung dati niyang violet. Ito yung nakakabit. So tinanggal ko, tapos ito yung kinabit ko para gumana yung pinaka display nya. Okay. So dito yung pag-wiring ko naman dito, yung sa mga accessories niya mga ka-e-bike. Ito may switch yung ilaw nya dito. Tapos dito sa likuran, ayan, ito yung ilaw nya sa mga accessories. So itinap ko na yung mga wiring nya, ito lahat. So may binago lang ako dito mga ka-e-bike, dahil yung dating stock nya na mga placer hindi pareho yung socket. Kaya yan, pinalitan ko mismo dito sa harness nya. So ito na yung may mga dugtong na to. Yan, nakatap na yan mga ka-e-bike. Dito sa harap okay na to. So dito, itong galing ng panel board nya, ito yung sa display nya, yung sa may hazard nya, tapos sa high beam nya. Ito naman sa 48 to 60 volts, tapos 72. So hindi ko na siya itinap kasi naka 72 siya mga ka-e-bike. Pag naka 72 hindi ko pwedeng itap yan, gawa ng pag tinap ko yung battery gauge nya dadaya siya, magiging full charge. Ayan. So pagdating dito mga ka-e-bike, ito yung harness nya. So yan, naka ano na siya, naka cable tire. Pagdating dito sa likod nya, yung kanyang tail light tapos flasher nya, yun binago ko na rin yan mga ka-e-bike. Ito yan, nakabago na rin yan, kaya may ano siya, may rubber tube. Okay. So dito naman sa controller, ayan, naka tap na lahat yung kailangan ko dito sa controller, except lang sa mga ibang socket na to na hindi naman kailangan. Okay. So nakatap na yung phase wire nya, negative positive, tapos yung sa hall sensor nya. So ito yung sa alarm nya, lahat kasama na lahat yan dito sa 1, 2, 3, tapos sa kanyang throttle. Okay, pati yung sa breaker nya. So ngayon susubukan natin siya, paganahin. On natin to. Yun. So gumagana yung ano nya mga ka-e-bike. Accurate na yan dahil dito sa kulay dilaw nya. Ayan. Kanina hindi siya nag-accurate. Nung kinabit ko to, itong display nya papunta dito sa controller, ito yung display nya. Ayan. Ito yung sa display. Tapos ito naman yung sa odo nya. So kinabit ko yan, nag-ano siya, nag-accurate. Ayan, accurate siya. Tapos yung battery gauge nya, accurate na rin yan. Pag tinap ko to, ito yung kanina yung sinasabi ko na 48 to 60, 72. Pag tinap ko yan mga ka-e-bike, itong battery gauge nya magiging full charge. Ayan. Dahil naka 72 nga siya, hindi ko na siya tinap para maging accurate yung battery gauge nya. Tapos dito sa 1, 2, 3 nya, yan, accurate na rin yan. Ito yung ano nya, yung throttle switch nya bago na. Yan, pinalitan ko na rin yan. Ito yung 1, 2, 3 nya. Naka 1 yan. Ito natin. Yun, naka 2. Tapos i-3 natin. Yan, accurate na rin yan. Pati yung odo nya, accurate na rin. Pero yung pinaka max nito, hindi talaga siya totally na accurate dito sa max ng
program ng controller. So ito naman gumagana din yung kilometer niya. Yan, naka 68 na siya. So subukan natin. Iwan natin siya. Yan. Yan o. Yan, gumagana siya mga ka-e-bike. Tapos 2 3. Yan. So yan, gumagana siya mga ka-e-bike. Yung sa ilaw, bukan natin sa ilaw. Yan, umiilaw na yung headlight niya. Ito. Tapos i-high beam natin kung magiging accurate din dito. Dito. High beam natin siya. Ayun. So ito siya. Gumagana yung high beam niya. Pag low beam, mawawala yan mga ka-e-bike. Yan. Tapos yung flasher, yun, gumagana. So itong ready niya mga ka-e-bike, pag once na nakahinto yan, big sabihin nalabas yan. Pag once na ito throttle mo na yan, mawawala naman siya. So nag-active na rin siya. Yan. So ito yung kinabit ko para magiging active yung panel board na to. Ito. Itong kulay dilaw na to. Yan siya. So yan na, tapos na siya mga ka-e-bike. Okay na lahat ng mga wiring ko, pati yung dito sa accessories niya. Ito yung ano niya, yung ginawa kong switch. Ito. Pag in-on ko yan, yan, i-on natin, iilaw yung itong accessories niya. Pati dito sa likod. Ayan. Okay. So dito ko siya tinap. Kinuha ko tong extra wire na to, ginawa ko siyang switch papunta dito sa may harap. Ito siya. Yung yellow red. Tapos nakatap yung switch na to dito sa accessories. Itong kulay brown papunta ng switch, tapos ito na yung pinaka switch niya supply ng positive. Itong wire na to nakakabit dito yan. Tapos itong wire na to doon naman nakakabit sa isang accessories niya dito sa likod. Dito. Yan. Kaya pagkawas na pinatay ko yan, yan papatay natin. Yun. So ganun siya mga ka-e-bike. So okay na to mga ka-e-bike. Ngayon, ang gagawin ko na lang dito, ibabalik ko na lang lahat ng mga flarings niya sa harap. Yung sa ilaw okay na rin. Ayan. Gumagana na yung ilaw niya. Ayan. Okay na siya. Lahat okay na, wala nang problema. Pinasubukan ko na rin sa mismong may-ari nito. Okay na siya lahat. So okay na, pati busina. So buti na lang itong panel board niya, nagawan ko ng paraan para magiging accurate lahat to. Dahil kanina nung pagsalpak ko, hindi siya accurate mga ka-e-bike. Itong battery gauge niya okay, dito wala siya. Tapos yung left and right niya, high and low, okay siya. Ito lang yung hindi gumagana, yung kilometer niya, tapos yung ready niya, 1, 2, 3 niya. So napagana ko yan dahil dito itong kulay dilaw na to. So yun ang kinabit ko dun sa controller, papunta ng controller sa pinaka display niya para gumana yung pinaka panel board niya. Okay na to mga ka-e-bike. So yan, ikakabit ko na lang yung pinaka flarings. Okay. So yan na mga ka-e-bike, tapos na yung e-bike. Yan. So sinusubukan na ng may-ari yung e-bike niya. Tapos na lahat, mga accessories. May preno siya. Parang nakapreno siya. Ayun. Sa ano mo? Sa... Ha? Oo, sa sensor. Yun, nagana. Okay. Busina. Check mo yung busina. Okay. Yung sa headlight. Nagana. Okay. Lahat. Naka ano na siya eh. Naka high na siya kagad. Yan, okay na. Yan, subukan mo.
Wala nang problema. Ito na lang no, yung sa U-box mo. Paano na lang ng bracket yan para maayos yung ano. So tinanggal yung U-box niya dito mga ka-e-bike. So yan na, okay na siya lahat. Gumagana na. Charge mo na lang pala to. Yung preno pala niyan, i-ano natin, i-adjust natin konti. Saan ba yun? Sa harap no? So kailangan lang i-adjust itong mga ka-e-bike. Itong preno niya sa harap. Sa harap yan. Yan. So okay na. So thank you po mga ka-e-bike.